I hope I think we're all ready to receive from the Lord today. And it's now time to hear the Word of God. So let's prepare our hearts as we welcome our beautiful and yes, very charming and one of a kind. Okay, so let's have Pastora Mercy Gallegos. Thank you, Ate Smith. Grabe naman sa introduction. Okay, so good afternoon, everyone. Welcome po sa ating Fuji Yoshida Outreach. We had a great time of worship. Amen? Basta bukas lang ang ating puso, grabe, ibubuhos ng Lord ang kanyang masaganang pagpapala at presensya sa bawat isa sa atin. Amen? Pwede bang pakitapig ang iyong katabi at pakasabi, I'm blessed to see you today. Yes, yung likod pa. Kung gusto nyong tumayo at iha, go ahead. Sige po. Pastora, kaya tamay Okay. So, okay na? Okay. Sa amin, maging sa bawat isa sa inyo na nandito ngayong hapon, alam ko, kumikilos ang Panginoon at gumagawa siya ng mga kamangha-manghang bagay sa iba't ibang paraan. Amen? Sa mga dinidesire natin, alam mo kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang galing talaga ni Lord. Sa bawat isa. Salamat sa mga patuloy na pananampalataya at pagdadalangin. O, kasi hindi lang kami nagpipray. Alam ko naman kayo nagpipray para sa amin. So, salamat talaga. Okay, so this time, sige, welcome natin si Ate Maggie. Welcome, Ate Maggie. At syempre si Ate Noah. Thank you. Ang ating second timer dito in person, si Sister Tintin. Amen. Thank So, you. welcome po sa inyong lahat. Amen. Okay. Okay, sorry. Sorry, Ate Shi. Alright. So, handa na tayo makinig ng salita ng Lord. Amen. Busog na tayo sa pagpupuri. Busog na sa mga testimony. Amen. Ano naman, so manahimik lang muna tayo at bubusugin pa tayo ng Lord ng kanyang salita. Amen. So, ang topic natin sa hapong ito, mga kapatid, Christ liveth in me. So, anong gagawin natin? Ngayong si Kristo ay nabubuhay na sa atin. Amen. Ano ang mga steps? Ano, bilang ikaw na isang Kristiyano, paano mo maipapakita na si Kristo ay namumuhay na sa iyo? Amen. So, tayong lahat, mga kapatid. Basahin natin Galatians chapter 2, verse 20. Ready, begin. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Pagpalain ng Lord ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa hapong ito, sa presensya mo. Salamat, Father God, sa salita mo na ngayon ay aming pagbubulay-bulayan, O God. Lord, dalangin ko, Father God, sa hapong ito, patuloy mo, Panginoon, na buksan ang puso ng bawat isa, Father God, upang aming maintindihan, Panginoon, ang kalaliman ng iyong salita, Father God, upang sa hapong ito, Panginoon, anuman, Lord, ang rema na nais mo para sa amin, Father God, ito'y aming matanggap, Panginoon, at maisabuhay, O Lord. Father God, we are praying, Father God, for the four corners of this room, Father God, your holy angels, Lord, surround this place, Father God, and guard this place, O Lord, so that no weapon of the enemy will form against your saints, O God. Hallelujah. Hayaan mo ang presensya mo, Panginoon, ay bumaha dito sa lugar na ito. Hallelujah. At wala kang lalampasan, Panginoon, na kaluluwa, Father God. Ang bawat isang Panginoon ay makatanggap, Father God, ng iyong salita, Panginoon, ng iyong pagpapala, ng iyong pagpapagaling, O Lord, ng iyong kasagutan, Father God, sa dalangin ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, hallelujah. Father God, welcome ka namin patuloy sa gawain namin, Father God, sa hapong ito, Father God. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Sige po, makakaupo na tayo. Hallelujah. So, bilang mga anak ng Panginoon na kanyang tinawag, bilang mga anak ng Panginoon na tumanggap sa kanya, hallelujah, bilang mga anak ng Panginoon na patuloy na nabubuhay para sa Panginoon, hallelujah, sabi dito, number 1 point na ating gagawin ay ang sabi, we should live for
Christ constantly. Amen. Meron ba ditong mga Kristiyano na sinasabi lang, Kristiyano ako, pero hindi constant yung relationship sa Lord? Wala sa Fujiyoshi na outreach. Amen. Pag sinabi natin constantly, ang sabi dito, continuously, patuloy. Amen. Kapag ka once na tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay, patuloy kang lumalakad sa katuwiran ng kanyang salita. Amen. Si Kristo na ngayon ay nandyan na sa puso mo, nandyan na sa buhay mo, at ikaw ay nabubuhay sa Kanya each and every day. Ang sabi sa verse natin kanina, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na ang siyang nabubuhay sa sarili natin. Amen? Kaya nga lahat ng ating mga dating pagkatao, amen? Nung tayo'y binaptize na sa water, anong nangyari? Yun ay inilibing na. Amen? And behold, the new you ay nag-arise. Amen? Dahil dun sa bagong ikaw, ay nandun ang Espiritu ng Panginoon na sinasamahan ka na lalakad sa katuwiran ng kanyang salita. Amen? And sabi dito, kapag ka tayo'y nabubuhay sa Panginoon, dapat constantly. Hindi patay-sindi. Amen? Hindi ibig sabihin, kapatid, na every Sunday lang. Ibig sabihin, all the time, tayo ay nabubuhay para kay Kristo. Pastora, kahit nagtatrabaho kami, yes. Amen? Kahit saan ka man dalhin, kahit nasa work ka, kahit nasa, saan pa? Sa school ka, o work pa rin yun. O kahit nasa bahay ka, kahit saan man tayo dalhin, dapat we live for Christ constantly. Amen? All the time. Ibig sabihin, sabi sa Titus 3 verse 8, sabi dito, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ka namumuhay tayo kay Lord, kapag ka si Kristo ay nasa buhay na natin, dapat careful tayo na ma-maintain natin yung good works. Pero, hindi tayo works. Amen? Ligtas na tayo. No? By faith, doon sa pagpako sa katawan ni Jesucristo at sa dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan. Amen? Pero, bilang mga anak niya, dapat ang ginagawa natin good works. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede na anak ka ng Diyos pero ang ginagawa mo taliwas. Amen? Sabi dito, these things are good and profitable unto men. Okay. Pag sinabi natin constantly, mga kapatid, constant, ang sabi dyan, no variation or change. So yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi nagbabago dapat. Amen? Kung paano mo nakilala ang Panginoon, dapat lalo pa nga yan na umiigi. Lalo pa ikaw na nagdidipen yung relationship natin sa Lord. Kung paano mo nakilala, ay, di ba pag una-una natin nakilala sa si Lord, grabe ang init natin, no? Pastora, saan may Bible study? Pastora, gusto ko may cell group. Di ba? Ang init natin, pero as we go along, minsan, pag hindi natin naaalagaan, cultivate, na lalagyan ng abuno yung relationship natin, nawiwendang tayo. No? Nawiwendang tayo. Pero sabi dito, kapag ka nabubuhay na sa'yo si Kristo, dapat hindi ka nagbabago sa Kanya. Amen? Sabi dito, without stopping or without ceasing. Amen? Yung paglilingkod natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Kanya, tuloy-tuloy. Amen? Sabi pa dyan, living for Christ is constantly, studying the Word of God. So, ibig sabihin, bilang mga anak ng Panginoon, constantly, kumbaga, habit mo na, lifestyle mo na, ang mag-aral ng salita ng Lord. Kasi yung pananampalataya natin, saan natin makukuha? The Word of God. Yes! Pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Paano magdideepen yung relationship natin sa Kanya kung hindi tayo nagbabasa ng Kanyang salita? Right? Doon natin malalaman yung kabutihan niya sa buhay natin. Doon natin malalaman yung mga gagawin pa niya sa buhay natin. Amen. Ano pa? Constantly communicating with God. So, ibig sabihin, walang patid na pananalangin. So, anumang sitwasyon ng buhay natin, kasaganaan man, kahirapan man, kasiyahan man, kalungkutan man, constantly yung communication natin kay Lord. Minsan, sabi ko nga, last resort natin ang prayer. No? Lalo pa kung hindi mo na kaya, doon pa tayo luluhod.
Lalo pa kung mga sitwasyon na buhol-buhol na. Doon pa lang tayo, Lord, hindi ko na talaga kaya to. Diba? Mas hindi ang panalangin natin. Pero sabi dito, constantly, communicating with the Lord. Dapat kahit na anong sitwasyon natin ng buhay natin, ganoon pa rin yung communication natin sa Panginoon. Masaya man. Pero bilang tao, alam nyo, kapag masaya, nakakalimutan natin mag-pray. No? Kapag kakaharap na natin kahit yung food lang, itinitempt tayo kain agad. Diba? Sabi dito, constantly relying on the Holy Spirit. So kapag kasi Jesucristo nandyan na sa buhay mo, ikaw ay anak na niya, kapatid, hindi ka nakikilo sa sarili mo. Nagre-rely ka na doon sa sinasabi ng banal na Espiritu. Amen? Yung mga decision mo, hindi mo gagawin kapag ka walang utos ng banal na Espiritu. Lagi mong kinokonsult ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Ano ba? Attending church regularly. So, ibig sabihin, kapag kasi Kristo na sa buhay mo na, regular tayo umaattend. So, kahit hindi na i-follow up, kahit hindi na tawagan, nandyan sumisipot sa simbahan. Amen? Okay, next. Sabi dito, constantly obeying the commandments of God. So, bilang mga anak ng Diyos, na si Jesus ay nandyan na sa buhay mo, dapat na sumusunod tayo sa mga commandments ng Panginoon. No? Hindi na tayo umutusan, kaya ibig sabihin, lumalabas na lang. So, nagiging lifestyle na lang natin na sumusunod sa commandments ng Panginoon. Ano ba? Constantly living above circumstances. Alam niyo ba ito? Ang hirap nito. Nandyan ang circumstances, pero ikaw, dapat mas mataas ka doon sa circumstances. Hindi mo dapat tinitingnan yung mga bagay-bagay na humahadlang sa'yo. Hindi mo dapat tinitingnan yung mga bagay na nagjajaman sa'yo. Hindi natin tinitingnan yung mga bagay na alam natin makakahinder talaga. Diba? Sa mga kalooban ng Lord sa buhay natin. Pero hindi tayo titingin doon. Amen? Tayo ay titingin above. It's because doon sa above na yan, nandun ang kapayapaan. Kaya nga nung pero naghanap din kami ng solusyon. O, Kim, pahiram mo na, Kim, ng ganito, ha? Kasi nga, bayaran muna namin yan, tapos gagawa kami ng ganon. So, gumawa ng ibang paraan. Pero alam mo si Lord, iba talaga ang paraan niya. Amen. No? Mas higher talaga sa paraan natin. Akala namin okay na eh. Pero iba. Iba talaga, hindi yan. So, paano no? How come na naipasok ng Panginoon yung kalooban niya? Yung parang, sige, tahimik lang kayo, tahimik lang muna. Tapos, basta makulit na yung pamangkin ni Brother Edgar, ipatingin natin, Kel, ipatingin natin sa iba. O, di ba? So, hanggang doon natagpo, ang 3 lapad lang pala. Hindi na pala kailangan maghiram. Di ba? Grabe talaga yung way niya. Kung halimbawa, ako kasi, wait lang, ako kasi, ora-orada. Alam niyo yon? Gusto ko solusyonan agad. So, si Brother Edgar, inaano ko na yan siya. Yung parang pinipili, sige na, mag-design na ganyan-ganyan. Pero siya, ang bagal. Ang bagal talaga. Wala, hindi talaga siya nag-iisip. Ay, sorry. Hindi naman na hindi nag-iisip. Kumbaga, hindi ko alam. Basta, nag-iisip kasi Nag-iisip lang mabuti. pinagtanggol yung sarili. Hindi, ang mga babae, di ba? Gusto nyo, agad-agad solusyonan. Di ba? wala kasi ibang option eh. Oo. Ay siya, Kaya ako kasi mag-option ng marami. pero hindi naman ako nagagalit na hindi siya nag-iisip. Ay, hindi ka nag-iisip. Nag-iisip na Nakabagal mabuti. siya. Di ba? Yung parang, sige, kalma lang. Yung parang nandiyan naman si Kim, nandiyan naman si Dexter, na parang magsasama sa amin dito, yung parang gano'n. So parang kalma lang lahat. Parang wala lang. Parang walang need talaga, need. Kasi parang nandiyan naman yung mga anak namin na sasama. Pero alam mo yun, iba talaga yung ways na Lord hanggang nag-decide, nagsabi, sige na dad, kuha na lang tayo ng 360, tapos seryosohin natin yung puchiyo sinakos. Parang hindi pa seryoso yung ginagawa namin. Parang, hindi nga. Yung parang alam ko pa na mayroon pa akong ibubuga. Alam mo yun? Yung parang meron pa tayong mas gagawin para kay Lord. Kasi nga, hindi niya kapatid, hindi niya ibibigay yung 360 kunyari, di ba? Na hindi niya ipuprovide yun. Ibig sabihin, kung halimbawa ibibigay niya sa amin yung 360, gagawa siya ng paraan kung paano ma-provide yun. So, ibig sabihin, meron pang ways, di ba? Meron pang mapipiga, di ba? So, doon sa bagay na yan, grabe, disinito na talaga ako. Nakikwento ko na sa mga anak ko, sabi ko, Daddy, sige na, kunin na natin 360, may gagawin si Lord. Sabi ko, bahala na kung ano yun. Si Brother Edgar, langka. Sabi niya,
trabaho ko, halimbawa, 5 lapad monthly yun. For how many years? Yung 360, di ba? So, wala. Karinay talaga. Hindi talaga magkasya. Yung parang, sige. So, parang pinakinggan ko yun. Hanggang yun na nga, kinabukasan, si Pastor Bong, yun, yung parang nakipag-usap sa kanya ang Lord, at yun, sinama niya kami, at yun nga, nauwi sa 3 lapad. So, okay na, mga kapatid. Okay na. Amen. So, gano'n yung ways ng Lord. Ibig sabihin, meron tayong mga gusto, dapat hindi lang tayo mag-live doon sa circumstances na yan. Kasi, pag yun lang ang titingnan natin, chaos, gulo. Ang gagawin na natin, yung sarili nating desisyon na mapaigi. Diba? Pero si Lord, mas may better option siya. Diba? Doon nga sa taas kasi, alam nyo, above circumstances na yan, may peace doon. At doon sa peace, doon magdidictate si Lord ng tamang gagawin natin. Hindi siya magdidictate doon sa kaguluhan. Kasi ang puso at isipan mo, hindi magsungka sa will ni Lord. Kasi at peace siya, tapos ikaw ang gulo-gulo, paano yan? Diba? Pero kapag tayo palaging nabubuhay above dun sa circumstances, nakikita natin ang kalakihan, nakikita natin ang kabuuan. Amen? Kapag dyan lang tayo, one-sided lang tayo minsan. Amen? Naintindihan natin. So bilang mga anak ng Diyos, na nabubuhay na si Kristo sa buhay natin, sabi dito, we should constantly live above circumstances. Amen? Panghawakan natin yan. Hallelujah. Sabi dito, how can you expect to dwell with God forever if you so neglect and forsake Him here? Dito sa mundong ito, kapag hindi tayo constantly living with the Lord, paano natin sasabihin, Lord, I want to go to heaven and will live with you forever and ever. Kapag dito pa lang sa earth, hindi tayo constant, amen, na nabubuhay para sa Kanya. So mga kapatid, ibig sabihin, pinakausap tayo ng Lord ngayon, na kahit sa anumang circumstances ng buhay natin, wag na wag tayong lalayo sa kalooban ng Panginoon. Wag na wag tayong susunod lang doon sa intuition mo lang. Amen? Doon sa parang iniisip mo na tama, dahil mas best ang prepare ng Lord para sa iyo at sa akin. Amen? Yes, amen. Okay, number 2 points. Sabi dito, kapag kasi Kristo nabubuhay na sa buhay mo, we should live for Christ valiantly. Amen. Amen. Ibig sabihin, with courage or determination. Di ba may kanta na yung valiantly, i-receive, na, ano yun? Di ba alam, Ben? Okay. Kapag kasi Kristo nabubuhay sa'yo, ibig sabihin, every day mo na living is valiantly. Bata pa doon. Bata pa kasi Ate Mel, hindi pa niya nag-gets yun noon. Okay. So, ibig sabihin, nabubuhay tayo na matagumpay sa bawat araw. Amen? Kapag kasi Kristo ang nabubuhay na sa buhay natin, ibig sabihin, may determination tayong mabuhay sa bawat araw. Dahil kapag hindi kapatid, dahil kapag wala si Kristo sa buhay natin, yung determination nawawala. No? Sumusuko tayo at doon pumapasok yung depression. Doon na papasok yung weakness natin. Doon na papasok yung gawa ng kaaway dahil hindi na tayo nabubuhay para sa Panginoon. Sabi dito, the brave man who is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na natatakot. May takot ka. Pero kayang-kaya mong i-conquer yung takot. Yun ang ibig sabihin ng valiantly. Amen? Nabubuhay tayo na merong courage, merong determination. Sabi dito, courage is not the absence of fear, but the triumph over it. Amen. So, ibig sabihin, alam mo kung paano mapagtagumpay circumstances na meron ka ngayon. Amen. So, kapag ka anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na kahit na durog ka sa sitwasyon mo ngayon, hindi ibig sabihin na forever ka durog. Ibig sabihin, merong pagkakataon or may pag-asa na maaayos ang lahat ng yan at ikaw ay magiging made whole again sa presence ng Panginoon. Amen. Okay, sabi dito, Christians should have the courage to say no or yes. Amen? So tayo mga Kristiyano, dapat may word of honor tayo. Amen. Sabi dito, no to alcohol and yes to sobriety. No to drugs and yes to clean living. No to guns and yes to healthy friendship. So bilang mga anak ng Diyos, dapat daw marunong tayo
honor. Amen. Sabi pa dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Hindi tayo sa sarili natin. You were bought at a price. Therefore, we should honor God with our bodies. Amen. So, mga kapatid, alam naman na natin ito. Sabi dyan, no to moral filth and yes to the Word of God. No to sin and yes to Jesus Christ. Amen. No to temptation and yes to God. Hallelujah. No to stubbornness, katigasan ng ulo, and yes to obedience to God. Amen. So kapag tayo laging yes sa Panginoon, mabubuhay tayo ng matagumpay. Mabubuhay tayo ng may determinasyon. Mabubuhay tayo na sa bawat araw nararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na yun nga kanina, wala ka ng takot. May takot kang mararamdaman. Pero alam mo kung ano yung dinaraanan mo. No? Na sa dulo niyan, may tagumpay. Amen. Okay, number 3. So kapag kasi Kristo nabubuhay na sa puso mo, we should live for Christ uprightly. Amen. So, nandito na ba tayo sa ganitong sitwasyon na nabubuhay na tayo sa Panginoon ng may katuwiran? No? Na hindi na natin ginagawa ang mga bagay na nakakapalungkot sa Panginoon. Bagkus ginagawa natin ang mga bagay na napapangiti natin ang Panginoon. So ito ang dapat natin gawin. Bilang mga anak ng Diyos, lumalakad tayo na may katuwiran sa harapan ng Panginoon. Yung alam mo na, Lord, hindi kita napapangiti dito, sorry po. Marunong kang mag-repent agad-agad. Amen. Sabi dito, no good thing will He withhold for them that walk uprightly. Kapatid, kapag tayo lumalakad na may katuwiran sa Panginoon, wala siyang magandang bagay na itatago sa'yo. Amen. Sabi ko nga sa inyo, marami mga gifts na nailaan ang Panginoon sa kalangitan. Pero hold lang muna. Wait lang. Kasi hindi pa kaya ng pananampalataya nating lahat. So alam ko naman, siguro hindi pa kaya ng pananampalataya ko yung yung Alphard. Diba? Siguro hindi pa talaga kaya. Siguro gusto, oo. Diba? Aminin natin yan. So kailangan pa natin magambaro. Amen? Kailangan pa natin lumakad ng may katuwiran. Kung baga, dapat yung pananampalataya pa rin natin, hindi nag-wave. Amen? So sikapin pa rin natin yan. Pero tandaan natin na no good thing will be withheld from them that walk uprightly. Amen? Kapag lumalakad tayo ng may katuwiran sa Panginoon, sigurado na yung mga bagay na gusto ng Panginoon para sa'yo, makakamtan mo. Amen! Hallelujah! Kagaya ni Daniel, we live in a dark pagan world, much like Daniel did. We are constantly tempted and pressured to give in and be the same as everyone else. We are tempted to compromise what we know is right. Minsan, tama? Yung parang kahit na alam mong mali, pero dahil kailangan ginagawa. No? Pero dapat, kanina nga, we should learn how to say no. Pag alam natin hindi nakakabigay puri sa Panginoon. Amen? So dapat manindigan tayo sa pananampalataya natin na tayo mga anak ng Diyos at dapat tayo ay lumalakad ng may katuwiran sa harapan niya. Amen? Okay, sabi dito, may tanong. Will you be like Daniel and resolve yourself to do what is right no matter what? Sagot. Ang hirap sumagot. Magiging kagaya daw ba tayo kay Daniel na kahit na ilagay sa yungib ng leon ay hindi mo dapat i-denounce ang Panginoon? Yes. Amen. Kahit anong pagdaanan natin. Hallelujah. Dapat mamuhay tayo sa Panginoon ng may katuwiran. Amen. Mga anak ng Diyos, Kuji Yoshida Outreach, hayaan natin mabuhay tayo sa Panginoon ng may katuwiran. No? Katuwiran na alam natin na kung hindi nakakatuwa yung ginagawa natin, alam natin kung paano natin iwasan or paano natin baguhin, paano natin na wag nang gawin. Amen? Kasi yun yung totoong repentance. Sabi nga, it's not the moment na umiyak ka. It's the moment na ikaw ay nag-transform ng buhay mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. So bilang mga anak ni Diyos, makitaan tayo na nabubuhay sa katuwiran ng Kanyang salita. Amen. Yes. Okay. Number 4, sabi dito,
bilang mga anak ng Diyos na nabubuhay para sa Kanya, we should live for Christ patiently. Bakit patient? Kasi minsan talaga yung temptation nandyan. No? Nandyan talaga nasisirain tayo, pakitaan tayo nung mga dinidesire natin, pero sa maling paraan. Diba? So dapat, alam natin, Panginoon, alam ko blessing to, pero hindi lahat ng blessing beneficial. No? So, Lord, ilayo mo sa akin ito. Parang si Jesus, take this cup from me. So kung impossible lang naman, no? Pero pag alam naman natin talagang mali, dahil wala naman talaga ka-purpose si Lord, Panginoon, tulungan mo talaga ako na mapagtagumpayan ang bagay na ito. At hindi ka lang magpipray, kikilos ka syempre. Di ba? Dapat meron talagang pagkilos na makita sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi dito, sa Hebrews 6:15, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. So dapat patiently tayo na nabubuhay at nananampalataya sa Panginoon dahil pagkatapos ng pagiging patient natin, ma-obtain, makamtan mo kung ano yung prinamis sa atin ng Panginoon. So kung may mga bagay na ngayon, Lord, patient naman ako sa'yo, pero bakit wala pa? Sige pa. Pag sinabing patience, long suffering. So long. So walang katapusan yan. Amen. Sabi dito, after that he patiently endured. Patience is not the ability to wait, but how you act while you're waiting. Amen? So ibig sabihin, kapag ka-patient ka, hindi ibig sabihin na, Lord, naghihintay ako pero nagdadabog ka. Tinitingnan ng Panginoon yung attitude natin, yung motive natin, yung kung paano tayo naghihintay. Sabi dito, there is nothing which so certifies the genuineness of man's faith as his patience and his patient endurance. He's keeping on steadily in spite of everything. Grabe. So, ibig sabihin, pag patience ka, steady ka. Amen? Steady tayo despite of kung anong nangyayari sa buhay natin. Sabi dito, patience is the steadfast endurance in the midst of difficulties. So, mga anak ng Diyos, Uji Yoshida Outreach, makitaan tayo ng patience sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Sabi sa Matthew 24 verse 13, but those who will endure until the end shall be saved. Kung sino magpapatuloy hanggang wakas, ay siya lamang ang maliligtas. So alam ko, ang bawat isa nandito ngayon, magpapatuloy hanggang wakas. Amen. Amen? Kahit na ano ang pagdaanan natin sa buhay. Amen? Kahit na ano ang mga nilalatag ng kaaway na pain, no? Sa ating daraanan, magpapatuloy tayo hanggang wakas. Amen? Hallelujah. Okay, number 5. We should live for Christ prudently. Pag sinabi mong prudent, masinop ka. Iniigihan mo. Inaayos mo. Halimbawa yung pagmi-ministry natin, hindi lang basta magawa natin, no? Walang kasinupan sa puso natin. Hindi dapat ganon. Kapag tayo ay gumagawa na sa Panginoon, makitaan tayo ng kasinupan. Masinop tayo. Kaya nga, Lord, seryoso kami sa Uji Yoshida Outreach. Panginoon, ibigay mo kung ano ang nais mong ibigay sa amin. Amen? So, makitaan tayo ng kasinupan. Amen? Sabi dito sa Isaiah 52 verse 13, behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. Grabe, no? Siya ay i-exalt, itataas, extolled, and be very high. So, kailangan natin, mga kapatid, maging masinop sa ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong basta-basta lang titigil na kahit na alam mong nakakapatigil sa iyo ang pangyayari, kapatid, hindi yung dahilan para tumigil tayo. Amen? Dapat patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, number 6, we should live for Christ fervently. Sabihin natin, fervently. Okay, pag sinabi natin fervent, dapat taimtim. Kung kanina, masinop na hindi lang basta lang natin gawin yung mga ministry na iniwan sa atin ng Panginoon, dapat dito makitaan tayo na may taimtiman sa puso natin sa paggawa. Amen. Sabi sa Romans 12 verse 11, not slothful in business, fervent in spirit,
serving the Lord. Amen. Pag sinabi mong fervent, burning, umaapoy. Amen? Mainit. Ano pa? Emotionally warm. Hindi ibig sabihin na mainit, ay galit-galit ka palagi. No? Sabi na dito, emotionally warm. Passionate. Makitaan tayo ng pagiging passionate sa ginagawa natin. Mga anak ng Diyos, passionate ba tayo sa iniwan na ministeryo ng Lord sa atin? Sometimes, pastora, sometimes po nagdadabog na. Hindi. So, gawin natin na merong, anong sabi kanina? Merong burning na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi dito, one of the biggest threats to God's kingdom is Christians losing passion and becoming lukewarm. Kapag tayo ay lukewarm na sa harapan ng Panginoon, sa still, anong gagawin sa atin? Spit out tayo sa mouth ng Panginoon. Okay. Hallelujah. Kapag sinabi natin lukewarm Christians, think about life on earth much more often than eternity in heaven. So, mas binibigyan mo ng pansin ang mga bagay na nandito sa mundo kaysa sa mga bagay na inilalaan ng Panginoon sa atin sa kalangitan. So, wag tayo maging lukewarm Christian. Amen? Dapat lagi tayong mainit na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay, number 7. We should live for Christ expectantly. Sino dito ang pumapasok every Sunday na may expectant heart? Amen. Na Lord, ngayon alam ko may gagawin ka sa buhay ko. Alam ko ngayon, Panginoon, kikilos ka sa sitwasyon ko. Alam ko ngayon, Panginoon, na sa gagawin ko, alam ko may mas mainam ka na inilaan para sa akin. Heart ba natin yan? Amen. Hallelujah. So dapat, lagi tayong may inaasahan, may nananais sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, we are serving a sovereign God. He can do all things. Amen? Gagawin niya. Siya makakagawa ng kahit imposibleng bagay sa paningin natin, pero sa Kanya, posible ang lahat. Amen? Sabi sa Titus 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Looking, the word looking means that we live each day in continual anticipation, na ikaw ay nag-a-anticipate at meron kang expectancy with the conviction that Jesus could come at any time. Amen? So, dapat ininanais natin, inaasam natin palagi, Lord, meron kang gagawin. Ikaw, darating ka. Amen? Sa hindi inaasahang panahon. Hindi bukas. Soon. At ang soon ngayon. Amen? Hindi natin alam. Pero it is no longer soon. It is very soon. Amen. Mga kapatid, Fuji Yoshida Outreach, yung 5, 6, 7, 8, ilan lahat yon? 5, 6, 7, na pinag-aralan natin, huwag natin kalimutan yon. Amen. Mga kapatid, we do not know kung kailan darating ang Panginoon. Pero yun nga, sabi kanina, dapat nabubuhay tayo sa Kanya na may expectant heart. Nabubuhay tayo na may prudently, ano pa? Fervently, ano pa yon? Naalala nyo? Valiantly. Valiantly. So kapag madatnan tayo ng Panginoon na ganyan ang ating relasyon sa Kanya, sigurado tayo ay makakasama sa Kanya sa kalangitan. Pero kapatid, kapag inabutan tayo ng Lord na lukewarm tayo, ang sabi kanina, spit out niya tayo sa Kanyang bibig. Amen? So sabi dito, we are no longer in the last days, but we are in the last minute. So, mga kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag nating hayaan na yung mga circumstances na meron ka ngayon ay magpahadlang sa'yo na ikaw ay lumiko ng landasin at kalimutan yung pananampalataya na sinimulan natin. Amen? Hallelujah! So, dapat meron tayong perseverance sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hallelujah! Kung desire mo yan right now, kung yan ang ninanais ng puso mo ngayon, minsan siguro, dun sa mga binanggit natin na 8 na points na iyon, minsan nadadali tayo doon. Minsan naliligaw tayo doon. Yung patience, minsan nauubos. No? Minsan yung constant na dapat nagpipray ka, constant dapat nagbabasa ka ng word ng Lord. Minsan, sabi ko kanina, nagiging last resort natin, yung prayer. So this time, kita ng Lord yung puso natin.
Batid niya kung anong sitwasyon, kung ano ang estado natin sa paglilingkod natin sa Kanya. So bilang mga anak ng Diyos, na yung lahat ng bagay na yon makita sa atin, right now kung may kulang, kung minsan may pagya tayo doon sa 8 points na yon, sige, kausapin natin ang Panginoon sa oras na ito. Nire-remind niya tayo ngayon na lalo tayong lumapit sa Kanya, lalo tayong taimtim na maglingkod sa Kanya, lalo tayong maging mainit na magpuri sa Kanya, mga kapatid. Lalo na malapit na ang Kanyang muling pagbabalik. Amen. Desire ng Lord na makasama niya tayo sa kalangitan. Kaya wag nating hayaan na yung mga bagay na yan, kung ano man yan, na meron ka ngayon, ay maging dahilan upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige, manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord. Nais ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, na lalong maging mainit, Father God, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Na yung mga bagay, Lord, namin pinag-aralan sa hapong ito, Father God, patuloy na makita sa buhay namin, Lord. Father God, anumang circumstances na meron ngayon sa harapan ko, Lord, hayaan mo, O God, na ako'y mabuhay above, Father God, sa circumstances na ito, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon, na mag-rise higher, O God. Tulungan mo ako, Panginoon, yung pananampalataya ko, Panginoon, mag-grow deeper, Father God. Lord, na yung pananampalataya ko, Panginoon, mabanat, O God. At ako'y patuloy, Lord, na lumalim sa pananampalataya sa iyo, Father God. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung minsan, Father God, nakakalimutan kong manalangin, magbasa ng iyong salita, nakakalimutan kong, Panginoon, yung desire ng puso ko, Father God, minsan, sinusunod ko yung sarili ko, Panginoon. Forgive me, O God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Sige, kapatid, manalangin ka ngayon, nakikinig ang Lord sa'yo. Hallelujah, Jesus. And so, Father God, gusto namin, Panginoon, mabuhay na may katagumpayan sa bawat araw, O God. Sa bawat sandali, Panginoon. Hallelujah. Gusto namin, Father God, maabutan mo kami, Panginoon, na may katapatan sa puso namin, Father God. Walang panlalamig, Panginoon. Bagkus, Lord, mainit na mainit, Father God, sa relasyon namin sa iyo, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Nagpapakita ng pag-surrender natin sa Kanya. Sa hapong ito, mga kapatid, sabihin mo sa Lord, Father God, gusto ko magtagumpay sa bawat araw. Gusto ko, Panginoon, sundin ang kalooban mo. Gusto ko, Panginoon, lumakad ng may katuwiran, O God. Tulungan mo ako, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat sandali ng aking buhay. Hallelujah, Jesus. Ngayon, Panginoon, ini-entrust ko once again ang buhay ko sa iyo, Father God. Hayaan mo, Panginoon, na makitaan ako, Lord, ng kasinupan sa paglilingkod sa iyo. Makitaan ako, Panginoon, ng kataimtiman, Father God, ng paglilingkod sa iyo, Father God. Na constant ako sa prayers ko, Panginoon. Constant ako, Panginoon, in communicating with you and in reading your words, oh God. Lord, constant ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng salita mo, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Say, all my life, awitin natin ito. All my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness. One more time, say, all my life. Napakakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Yes. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness
sa buhay namin, Father God. Hallelujah. Sa hapong ito, Father God, lahat na nakataas na kamay, pagpalain mo, Panginoon, ng iyong rumaragasang pagpapala, O God. Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang favors, Father God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga biyaya, Lord, na nagmumula sa iyo, Father God. Ang mga miracles, Father God, na gagawin mo sa sitwasyon namin ngayon, Father God. Salamat, Lord. By faith, we claim it, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo pa sa amin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, Lord.